The heart speaks. When the heart speaks, we listen. Welcome to The Heart Speaks, Episode 2, Ang Natatagong Panganib. And I am so excited to bring back, together with me is my very good friend, an outstanding researcher and clinician, Dr. Gabriel Hoxon. Good evening, Ariel. Wow, the pleasure is mine, Donnie. Andito na naman tayo. Oo, itong gustong-gusto ko pagkausap kita, parang meron laging bago. No? Actually, kaya nga tayo nandito, no? Para pag-usapan natin itong mga importanteng bago pagdating sa pagkalinga ng puso. Yan, at nasabi mo, ang pag-aalaga ng puso. Actually, mas maganda yung sinabi mo, pagkalinga. Kalinga, oo. Ang gandang salita, no? At paano natin kakalingain ang ating puso? We'll talk about some novel or new markers for heart disease, no? Oo, it will help us, Donnie, determine our what you call risk. Ayan. Kasi dyan lang naman umiikot, di ba? Tama-tama. And naalala mo, Ariel, sa inaugural episode natin, we talked about inflammation and risk. So, yung namamagang puso. Ang namamagang puso ngayon, ang natatagong panganib. Oo. At ano ba itong pag-uusapan natin, Ariel, ngayong gabi? Oh, yun dati, di ba, pinag-usapan natin yung HSCRP. Ayan. Paalala nga natin sa ating mga tagapakinig, no, our loyal listeners. What is HSCRP? So, that stands for High Sensitivity CRP. Ayan. Napakasimpleng gawin. Ayan. Pero malalaman mo kung ang maugat natin sa katawan, sa puso, sa utak, baka namamaga. At ngayon, meron tayong bagong pag-uusapan na tingin ko ay very related, no? Yes. Anong pangalan nitong bagong... So, punta tayo sa bagong test, no? Okay. Kasi napakadaming discoveries ngayon pag sa larangan ng diagnostics, lalo na sa puso, no? Ito ang tinatawag na lipoprotein A. Okay. Or lipo-little a. Ulitin natin. Lipoprotein A. Oo. Napakagandang pangalan. Parang ang sarap pakinggan, pero nakakatakot yata yan. No? Medyo. Tama ka dyan. Pero simple lang to. Another blood test Okay. na pwede mong isama sa cholesterol test mo. Wow. So, ganun kasimple siyang ma-check. Okay. Oo. At nasabi mo yung mga cholesterol test, di ba? Ang ating mga pasyente, they are very well read. Alam nila kung anong traditional lipid panel, no? Oo nga. Ano-ano nga yung mga components ng cholesterol panel natin? So pag sinabi mong cholesterol or lipid panel, meron ditong bad cholesterol, may good cholesterol. Okay. Pagka good cholesterol, ito yung HDL. HDL. Oo. Tapos yung bad cholesterol naman, o yung tinatawag natin, Lechon de leche. lechon de leche or low density lipoprotein or LDL. LDL. Yun yung Okay. traditional na bad cholesterol. Okay. Pero ang dami na palang bad cholesterol ngayon na kailangan mong malaman. Isa na dito yung lipoprotein A. Okay. And napakaganda dahil this is going to be a good service to our patients and physicians to know more about this particular marker. Yes, particularly yung overall risk mo. Okay. Nabibigyan ka niya ng mas better picture kung saan ka ba. Low risk ka ba? O medyo may risk ka pala. Nakala mo normal ka. Nice. At paki-explain naman, Ariel, in very simple terms. Okay. Ano bang difference ng LDL from lipoprotein A? Bakit kailangan pa natin yan? Okay. Ang LDL, yung tinatawag na bad cholesterol, ito ay cholesterol na maaring nakukuha natin sa ating kinakain, Okay. lifestyle, or maaring ginagawa din to ng liver kung malakas din ang lahi. Pero ang lipo A, ito talaga namamana ito. Namamana. Oo, Okay. ibig sabihin, pinanganak ka, yung level ng lipo A mo, parating pare-pareho. Are you saying it is genetically predetermined? Ibig sabihin, Yes. wala tayong control dyan? Wala, oo. Pag ang tatay mo o nanay mo mataas ang lipo A, may 25% chance na ikaw mataas din ang lipo A mo. Mas madali ang pagkakataong magkaroon ng problema sa puso. Medyo. Oo, malakas ang link ng lipo A sa sakit sa puso, particularly heart attack or stroke. At sinabi mong namamana, ibig sabihin, it's a family thing? Yes. Family affair? Posible. Okay. Kaya itong lipoprotein A, tinetest natin, lalo na kung ikaw ay may lahi na stroke
o kaya ikaw ay maagang na-stroke, na heart attack, or paulit-ulit kang na-stroke, na heart attack, or na angioplasty, no? Okay. So ito ay maaaring magbigay ng linaw. Baka mataas ang lipo-A mo. Kasi pag mataas ang lipo-A mo, Donnie, alam natin yung epekto. Nagiging madikit. So ibig sabihin, ito yung cholesterol na dumidikit sa ugat at nagkikreate ng maagang pagbara o paulit-ulit na pagbara. Nabanggit mo yung family history. Yan siguro ang dahilan, no, para sa ating mga pasyente kung bakit yung inyong mga doktor ay mabusisi. Tatanungin, kamusta na ba si tatay, si nanay, kapatid? Yes. Napakahalaga palang alamin yan, no? Yes, tama. Okay. Nagtataka nga yung mga patient, ba't parati kong tinatanong? Kasi ito ay information sa atin para ma-determine natin yung need. Kung kailangan mo bang matest sa ganito. So, unang-una, kasama to sa ordinary test, no? Pero maaari mo siyang i-request on its own na walang fasting. Walang fasting. Oo. Very convenient. Okay. Pero kung ikaw, adult ka na, sabi ng mga eksperto, maganda kung makuhanan ka kahit minsan sa buhay mo nitong test na ito, itong lipoprotein A. So you are saying the guidelines, no, recommend at least once in a lifetime testing. Yes. Once you reach adulthood. At pag ito normal o mataas, kahit hindi mo na ulitin. Unless gusto makasigurado ng doktor mo. Right. O kasi siyempre, we need to be sure. To be sure. Okay. Oo. At ang cut-off ngayon, universally, nasa 50. 50. Okay. Oo. Pag above 50, at risk ka na. Yes. Oo. When you say at risk ka maaga magkabara o maulit yung bara mo or yung heart attack mo at nagiging predisposed ka sa kondisyon na inflammatory. Okay. Di ba nabanggit natin Yes, yung HSCRP? So itong lipo-A, konektado to sa inflammation. At nabanggit mo nga, no, I'm sure sa practice mo, Ariel, you've seen these kinds of patients. Na stroke, na heart attack. Pag tinignan mo yung cholesterol panel, Normal. medyo okay naman. Oo. Pero mataas pala yung lipoprotein. Nakita mo na ba yun? Yes, marami na ako nakitang ganyan, Donnie. Kaya lang, ang medyo hindi magandang sabihin, kung mataas ang lipo-A mo, sa ngayon kasi wala pang gamot. Pero may good news ako sa'yo. Okay, ano yung good Kasi, news? Gusto natin yan. Currently, may mga dinedevelop na gamot. At makikita natin kung maganda ang resulta 3 to 5 years from now. Okay. At yan naman ang maganda para sa ating mga pasyente, no, na science is always evolving. Hindi siya static, no? So, very exciting for us, no? And bago natin talagang dibdibin yung gamutan, no? Alamin muna natin, sino ba ang dapat magpa-test, no? Sabi mo nga, adults. Pero meron bang ibang mga populations na makakailangan lipoprotein na kita? Ayan, lalo na kung may kapatid ka o magulang na na-stroke na maaga o kaya ikaw naaga kang na-stroke or paulit-ulit kang na-stroke or na-heart attack, yan, kailangan mo ng ganitong test. Ayan. Yan yating sinasabi nilang premature Coronary cardiovascular heart disease, no? Oo. Or yung paulit-ulit, no? Repeated. Oo. Okay. So ano ba yung maagang cut-off natin sa edad? Oo nga. Pag less than 60 years old, Okay. yun, na-stroke ka na o na-heart attack ka, medyo premature yun. At kailangan kang matest, no? Itong lipoprotein A. Ngayon, kung sakaling ang pasyente mo ay nag-agree, sige doc, pagawa na natin. Lumabas na yung result, no? Ano na ang next step? Paano pag mataas yung level ng lipoprotein? What do we do? So, yun yan, nasabi ko nga kanina, no? Sa ngayon, wala pang gamot. Pero, ako, bilang cardiologist, pag nakita ko ang lipoprotein A mo mataas, maari kong i-control yung other risk factor mo. Okay. Tulad ng? Katulad ng, syempre, yung lifestyle mo. Okay. Lalo kitang pipigilan, manigarilyo. Lalo kitang papapayatin kung ikaw ay medyo overweight. Kung medyo stressful ang buhay mo, kailangan mag-mellow down ka. Okay. Kumbaga, mas magiging aggressive yung approach sa'yo in terms of your existing risk. Kasi yun nga it's all about risk. Right. Oo. May naisip ako ngayon, Ariel, no? Kaya ang ganda ng ating wikang Pilipino. Kumbaga, sabi mo, lalo nating hihikayatin ng ating pasyente maging healthy. Ang term dyan is pag-iigtingin natin ang pagkalinga. No, diba? Ibig sabihin, meron kang pruweba na, kailangan talaga double time tayo dito. Ito na eh. Ito diba? na. Nasa iyo. Yan. Pinanganak ka ganito.
Oo. Kaya dapat mas maging maingat ka. So, ibig sabihin pala, kung ako'y pasyente, sinabi ko, Dok, tignan mo yung aking LDL, ang ganda nito. Oo. Hindi pala ibig sabihin safe ako, no? Hindi. Oo. Kailangan pa rin ng matinding pag-iingat, lalo na kung mataas ang lipoprotein A mo. Bago natin tapusin yung talakayan, syempre gusto natin malaman, ano pa ba yung mga ibang paraan para mapalusog ang puso ng mga tao? So kung ang isang pasyente ay mataas ng lipoprotein A, sinabi mo yung mga risk factors, ulitin natin ulit para sa ating mga listeners. Siyempre, yung lifestyle, pumapasok dyan. Yung paninigarilyo, pagbe-vape, yung sedentary lifestyle, Yan. pagiging overweight, Okay. yung hilig sa processed food na nakakataas ng bad cholesterol, no? Yan yung mga bagay-bagay na talagang nakaka-accelerate ng risk, nakakadagdag sa risk natin, no? Nabanggit mo yung word na accelerate, no? I think kailangan maintindihan ng mga pasyente natin na hindi ito dapat baliwalain Yes. dahil napapadali, na-accelerate yung pagkakaroon ng atherosclerosis. Kaya nakakita tayo ng mga pasyente nag-heart attack, 20, 30, 30s, 40. Katulad nga nung dati nating pasyente na pinag-usapan, 30 years old na athlete, na ang taas na inflammation niya. Ayan. Yung HSCRP. Kaya, hindi tayo tumitigil lang sa cholesterol, sa sugar. Marami ng test na ngayon na kailangan nating malaman para mapaganda natin ang pag-evaluate ng risk ng isang pasyente. May question ako. Parang ang very foreign ng lipoprotein, pero is this available locally? Of course, oo. Yan. Yun ang kagandahan. Hindi man kadalasan meron, maaring halos wala pa nga, pero may mga laboratories na nag-o-offer ng test na ito. At sinasama to sa traditional test mo. So, katulad ng lipid panel, ng sugar, ng uric acid. Isang kuha lang ng dugo. Isama mo na rin ulit yung HSCRP. Ayan. Oo. Ibig sabihin pala kung isang pasyente mataas ang HSCRP at LPA, di lalong matindi ang ating risk, no? Yes, yun yung tinatawag na risk enhancers. Risk enhancer. At sa ang impact sa ating doktor, mas nagiging agresibo tayo, lalo na sa target natin ng LDL. Ayan. Oo. Kaya maaring yung simulan ka na sa gamot kung hindi ka pa sinisimulan, or taasan yung dosage ng gamot hanggang makita natin bumaba yung level ng HSCRP or yung LDL. Yan. Although gusto nating paalala sa ating mga patients, no, your doctors are not treating the numbers, no? Yes. Remember, the numbers are only guides, but our ultimate goal is patient protection and care. Overall. Yes. Overall care. Okay. Tama ka dyan, Donnie. Napakaganda. So actually, nandito tayo sa episode 2. Ang pangalan nun ay Natatagong Panganib. Doc Ariel, any final words for our listeners who have maybe first heard about lipoprotein A? Okay. Yan. So, tandaan po natin na meron na tayong bagong test, yung tinatawag na lipoprotein A. Pwede nyo pong pag-usapan to sa inyong mga doktor at probably i-request ito kung hindi pa po kayo nagpapagawa ng ganitong test. Ayan, napakaganda naman. At syempre, para sa inyo who just tuned in, no? Meron tayong quick 30-second recap. Pinag-usapan natin ni Doc Ariel, no? Dito sa episode 2, ang natatagong panganib, inungkat natin itong tinatawag na hidden risk, lipoprotein A. At syempre, as promised, meron akong mnemonics para sa iyo. Wow, yan. Lipoprotein A, LPA. Let's pause and assess. Wow. Kasi lahat tayo ngayon nagmamadali sa buhay na ito. Pag nakita natin yung mga test, hindi tayo pwedeng agad-agad susugod. Sabihin natin, teka lang, mayroon pa bang iba tayong kailangang tignan? At sinabi ni Dr. Ariel, lipoprotein A for selected people, especially those with premature heart events. So, Ayan. nice. Dear friends, when the heart speaks, We listen.